Boruto Shippuden, Boruto 2 Blue Vortex. Ayan na nga ang ating dapat abangan mga boy sa panibagong yugto ng Boruto. So akala nga natin Minato manga lang ang dapat nating abangan. Pero sa kagandahang loob naman ay mukhang may aabangan tayong panibagong magandang istorya. Ito nga ang Boruto 2 Blue Vortex. Ano kaya ang magiging itsura nito guys? Kasi kung sa Naruto Shippuden, ang starting point nyon ay doon nga pinupuntahan nila Naruto si Sasuke sa lungga nila Orochimaru para subukang i-rescue si Sasuke. Pero sa kasamang palad, mukhang mas malakas nga si Sasuke during that time. Kaya bigo din silang mabawi si Sasuke kay Orochimaru. At mukhang di rin talaga papayag si Sasuke na sumama lang doon kay Naruto, no? So ayun nga yung mga nangyari doon sa umpisa ng Naruto Shippuden. Then what if naman kaya kapag sa 2 Blue Vortex na ng Boruto? Although may idea na tayo guys kung ano yung magiging umpisa nito, dahil nga sa manga time skip na pinakita ay Hokage na nga si Shikamaru at yung bagong style dito ni Boruto na mas maangas nga compare dun sa anime. At saka pinakita din naman guys na unang part ng Boruto is yung time skip Boruto at Kawaki ay naglalaban. So maybe in the anime ng 2 Blue Vortex guys, maaaring mag-iba yan. Siguro para sa akin lang guys siguro ang first part ng 2 Blue Vortex is yung nasa ibang dimensyon na si Boruto habang hinahagilap pa rin sila Naruto. Then doon siya babalik sa Konoha at maglalaban sila ni Kawaki. Anyway guys, balikan natin yung sa nakaraang manga ng Boruto 2 Blue Vortex. Doon nga ay kinana ni Boruto itong si Code. Grabe yung kabasustang ginawa ni Boruto dito kay Code. Ginangster talaga. So diyan guys, may naisip ako na isang bagay Kasi dito marahil niya sa paglalaban nila Boruto at Code. So mukhang mas malakas nga si Boruto dito kay Code. Kasi hindi naman makakana ni Boruto si Code ng ganyan kung pantolonggis lang si Boruto dyan Grabe na yung lakas ni Boruto dito So dyan guys, ang naisip ko, marahil hikayatin ni Boruto si Code na makipagkampihan sa kanya. May pagkakasunduan silang isang bagay na marahil ay labanan nila si Kawaki or patumbahin nila si Kawaki. Mga ganun Pero I guess guys, hindi magiging ganun kabuo yung magiging teammate nila. Dahil iba pa rin yung layunin ni Boruto. Dahil sinabi na nga rin ni Boruto na isa pa rin siyang ninja o shinobi dun sa laban niya kay Kawaki. So it means to say na kahit makipagkampihin siya kay Code, marahil na may iba siyang plano bakit niya gagawin yun. So ayun yung sarili kong opinion mga boy na kung bakit marahil ginana ni Boruto si Code. Anyway guys, mabilis din naman natin malaman yan sa paglabas agad ng Boruto manga 2 Blue Vortex sa susunod na mga linggo. At patungkol naman kay Himawari mga boy, baka di na natin siya masyadong nabigyan ng pansin. So dahil nga time skip na yon, basically malaki na din dito si Himawari. At saka sa nakita naman natin guys sa Boruto manga din, di ba? Sa 2 Blue Vortex, malaki na rin dito si Himawari. At may pasipa pa nga dito si Himawari mga boy, kung makikita nyo, ayan pak! So dito naman kay Himawari mga boy, syempre para lumakas din yung karakter na to at hindi mapag-iwanan masyado. Total kapatid din naman siya ni Boruto, may karapatan din siyang lumakas guys. So basically, magte-training din to na magte-training. So kung hindi man siya i-train ng kanyang auntie na si Hanabi, may isang karakter dito guys na maaring mag-train sa kanya. Isa lang naisip ko guys na pwede. Siyempre, kung si Sasuke ang nag-train kay Boruto, basically dito ang mag-train naman kay Himawari ay marahil na si Sakura. Lods, paano naman si Sarada? Hindi man lang ba i-train yun ni Sakura? Anak niya si Sarada. Ganito guys, no need naman na siguro na i-train pa ni Sakura si Sarada. Hindi na masyado guys kasi mukhang pasaway naman dito si Sarada, di ba? Alam mo yung tipo ng anak na may sariling desisyon sa buhay, mga ganon. Kasi nakita naman natin guys na sumasagot-sagot lang si Sarada sa 8 Hokage na si Shikamaru. So masabi natin na may pagka-bad girl dito si Sarada. So mukhang hindi na rin siya mai-train dito ni Sakura At saka ano bang mai-train din ni Sakura kung Mangekyou Sharingan na yung na-awake ni Sarada? At saka ano bang alam ni Sakura sa pag-train about sa Mangekyou Sharingan, di ba? So instead of Sarada ang iti-train ni Sakura, mas maganda na si Himawari na lang ang sanayin o i-train ni Sakura. Pwede rin yan guys dahil marunong din naman sa taijutsu si Sakura. Tsaka okay din yun kasi matutunan din ni Himawari kung paano gamitin yung mga healing jutsu. And syempre pag lumakas itong si Himawari guys, marahil maaari din isama ito ni Boruto
sa mga kalaban nilang Otsutsuki. Lalo't may hidden special ability pa itong si Himawari na hindi pa natin nalalaman ng buo. Isang halimbawa nga dyan guys, diba, yung kay Daemon, natakot ito kay Himawari. So ibig sabihin, malaki pa ang potential na hindi natin nakita kay Himawari. Na syempre, nakaka-excite nga ding abangan. Lalo't time skip na tayo mga boy. And about naman sa time skip na Mitsuki mga boy, ang Junakis ni Orochimaru. Syempre mga boy, asahan na din natin na mas lalong magiging halimaw pa itong si Mitsuki. Lalo't part din siya ng Team 7. At about naman sa teacher nilang si Konohamaru, guys, nakita nyo naman sa time skip, matured na yung itsura dito ni Konohamaru. Pero I guess, magiging Hokage, or kung maging Hokage man si Konohamaru, doon na yun sa mga part na pambalagbagan na talaga yung mga galawan ng Team 7. Kung sabihin na natin na mga overpower na Otsutsuki na yung kalaban nila Boruto. Otsutsuki King, mga ganon. Pero dahil nga sa time skip na to, si Shikamaru ang naging Hokage, mukhang magiging napakalayo pa ng lalakbayin ng kwentong ito. Basically guys, kung sa Naruto Shippuden, inabot ng kulang-kulang o humigit 500 episode, dito sa Two Blue Vortex ay asahan na natin na marahil ganun din. At saka mas okay na din guys na huwag tayong mainip. Kumbaga huwag natin madaliin yung author na maglabas agad ng manga kada linggo-linggo. Kasi mas maganda kung mas papag-iisipan talaga yung quality, kalidad ng paggawa ng manga dito. Siyempre para mas mapaganda lalo yung kalalabasan ng bawat chapter. So kung mas maganda ang mga manga chapter, mas lalo nating asahan na mas maganda kalalabasan dito pag anime na. At ang isa pang bagay guys na naisip ko na maaaring mangyari sa future ng Boruto Two Blue Vortex is yung pagbabalik ni Boruto sa Konoha na sa tingin ko ay kasama pa rin si Sasuke. Kumbaga ganito mga boy, di ba bumalik si Boruto sa Konoha? So mag-isa lang siyang pumunta. Then pagtapos niyan ay aalis uli siya at sa kanyang pagbabalik ay kasama niya na si Sasuke. Ganito kasi mga boy, itong bigla ang pagbabalik ni Boruto sa Konoha, parang si Sasuke ang nagplano o nagdesisyon na bumalik si Boruto sa Konoha. Para kasi ang nangyari guys, parang tinansya ni Sasuke na kung pababalikin niya na si Boruto sa Konoha, sa kalagayan na sa tingin ni Sasuke ay kaya nang harapin ni Boruto si Code. Kaya nga mga boy, diba, biglang bumalik si Boruto sa Konoha at biglang kinana si Code. Kaya sa tingin ko guys, sa susunod na pag-alis muli ni Boruto sa Konoha at sa kanyang muling pagbalik ay kasama niya na doon si Sasuke. Hindi mamamatay si Sasuke guys sa tingin ko. Kasi di rin naman papayag yung author na mawala lang si Sasuke ng ganun-ganun lang. Kumbaga sa mga mabababaw na dahilan, mawawala lang si Sasuke, ganun. So mukhang malabo. Hindi talaga papayag ang author na ganun. Then syempre, expect na natin na mas matured na Sasuke pa ang makikita nating itsura dito. Kay Shikamaru nga, di ba, nakita natin guys, mas lalong nag-matured yung itsura. So malamang kay Sasuke, magmamature din ang itsura nito pagbalik ng Konoha. Kasi parang ang magiging case dito nila Sasuke at Boruto is yung parang Jiraiya at Naruto. Kasama dun sa layunin nila is yung magsanay at magpalakas. Pero yung kali Sasuke kasi, kasama sa dahilan dyan is yung pagtakas nila sa Konoha. Dahil nga itinuturing ng kalaban si Boruto. So ayun mga boy, may kaunting similarity lang din kali Jiraiya Naruto at Sasuke Boruto. So ayun lang naman mga boy, ang naisip ko na maaaring mangyari sa future ng Boruto Two Blue Vortex. Then one thing guys, kapag wala pa akong upload about sa mga Boruto, Naruto content, gumagawa ako ng mga anime Tagalog recaps. So ayun yung mga papanoorin natin guys habang wala pa tayong mga Naruto or Boruto content. Okay mga boy? So ayun, kung nagustuhan yung video natin ito ay pakilike na lang guys at mag-subscribe na kayo sa ating channel para updated kayo lagi sa mga uploads natin ng mga video. Maraming salamat mga boy. Hanggang dito, tayo'y nagpapaalam.